Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po, nagbabalik, Coach Oli. Huwag pong kakalimutan, hindi na kailangang i-memorize yan pagpasok pa lang. Konting lambing, i-like nyo po itong video na ito dahil ang like po nakakatulong sa pagkalat ng video and at the same time, sana po doon sa mga manunood, yung lalong-lalo na yung mga talagang nasa Team Duterte at hindi pa nakasubscribe kay Coach Oli dito sa channel ko, baka naman pwede po tayong mag-subscribe. Okay, ito po ang magiging topic natin ngayon. BBM, kinahihiya na ang kapatid. Pangalawa, trying hard, copycat, gaya-gayang vlogger. Oy, sino itong vlogger na ito? Trying hard na vlogger, gaya-gaya. Pag-uusapan natin ha. Ibig sabihin, gaya-gayang vlogger na wala namang karapatan manggaya. Ha? Wala pa sa kalingkingan. Mamaya pag-uusapan natin yan. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito, pag-usapan natin ha. Yung kampo ni BBM, kinahihiya. Itong kapatid. Sino ba talagang nakakahiya? Si BBM o si Amy? O pareha sila? Sige, pag-usapan natin. Pag-uusapan ng House Prosecution Panel kung hihilingin nilang mag-inhibit sina Senadora Amy Marcos at Senador Robin Padilla sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po yan ng lantarang paghayag nila ng suporta sa Vice Presidente sa pagtitipon sa Malaysia noong Araw ng Kalayaan. Saksi, si Maki Pulido. Noong mag-convene ang impeachment court, nanumpa ang mga senador. I will do impartial justice according to the Constitution. Politically neutral dapat ang mga senador, batay na rin sa Rules of Procedure on Impeachment na in-adopt na rin nila dapat. Pag binasa natin yung Ito po ang issue dito, okay? Dapat kasi ang mga senador ay sila ang tatayong judge. Hindi po sila senador dyan. Parang silang judge. Sila ang maghuhusga kung guilty or not guilty si BP Sara doon sa isinampang impeachment. So dapat bilang judge ay wala kang kinikilingan. So ito po ang issue dito, pinag-i-inhibit. Alis ka muna dyan, Amy. Alis ka muna dyan, Robin. Hindi ka dapat maging judge kasi bias ka na. Sumasama ka dyan sa pagpunta sa Malaysia, sinasabi nyo susuportahan nyo si BP Sara, so hindi na kayo makakapaghusga. Yan po ang issue nila dito. rules of impeachment. Ilang beses nakasulat doon na dapat maging pantay, dapat maging impartial, dapat walang kinikilingan. So, hindi maganda na patuloy ang kanilang pakikipagtalastasan o pakikisama sa mga kaalyado nila na huhusgahan nila sa isang impeachment trial. Kahapon lang lantarang naghayag ng suporta para kay Vice President Sara Duterte ang mga senator judge na sina Amy Marcos at Robin Padilla. Yan. Bago pumasok si Claire, bago pumasok ha, okay? Alam nyo, para sa akin, doon tayo sa totoo lang. Wag tayo maglokohan. Yung impeachment, sasabihin ng mga congressman, hindi to politically motivated. So walang congressman ang magsasabi, lalong-lalo na doon sa pumirma, na hindi namin, ito'y ginagawa namin sa taong bayan. Hindi ito dahil sa politika. Walang loko-lokong congressman na pumirma na aamin. Ganon din sa senador. Walang magsasabi doon sa panig naman, para balanse tayo, doon sa panig naman ng Makasara o sabihin na nating Duterte Black, na aamin din na sila ay bias kay BP Sara. So sa madaling salita, walang aamin dyan. Parehas na kampo. Congressman, senador, lahat sila para sa taong bayan, di ba? Lahat yang ganyan. Lahat ito ay ginagawa naming sakripisyo para sa inyong mga kababayan namin. Yan ang sasabihin. Lahat yan. Pero alam ng taong bayan, alam nating lahat, this is public knowledge, na ang impeachment
ay political. Kasi botohan po yan. Siyempre, they will vote according doon sa party lines. Ang Senado, boboto yan, dalawa lang. According sa party lines at kung saan sila makikinabang. Dahil siyempre hindi yan pwedeng bumoto doon sa alanganin dahil may political career ang Senado. Tama or tamang-tama. Doon naman sa mga congressman, hindi yan pumirma dahil concern yan sa inyo. Dahil mahal tayo niyan. Dahil ginagawa yan dahil para hindi mahirap ang mga Pilipino. Pumirma yan dahil may natanggap. Yan nga yung binuking ni Tiangco. Ang sabi nga dyan, walang galaw ang kamara na walang basbas ni speaker. At walang galaw ang speaker na walang basbas ng presidente. So lahat ng galaw dyan, kada pirma, may presyo. Sila nagsabi niyan, di ako ha. Oh. So sa madaling salita, walang aamin. Political to. Pero, hindi dapat ito ginagawa. Tutuluyan natin. Robin Padilla. Harap-harapang ipinapakita ang biases. Sana po igalang nila ang taong bayan at magpakita naman ng konting kahihiyan. Nako! Oh, eto ha, alam naman natin si Claire. Ang salita nito, aminin man niya or hindi, ay boses ng presidente nyo na si Bongbong Marcos. So sinasabi niya, magkaroon naman kayo ng konting kahiyan, Amy tsaka Robin. Judge kayo. Ito. So sinasabi ni Bongbong, nahihiya na siya dito sa kapatid niyang si Amy. Indirectly. Kasi si Marcos hindi naman magsasalita yan ng diretso eh. Idadaan yan sa ibang tao. 'Di ba? Hindi niya sasabihin gusto niya sa impeachment. Pero idadaan niya sa ibang tao, yung anak niya pumirma sa impeachment, yung pinsan niya pumirma sa impeachment. Hindi niya magsasalita. Gusto niya na ipakidnap si Duterte sa ICC dito sa at kasangkapan ng gobyerno natin. Hindi niya sasabihin yan. Padadaanin niya kay Torre. Tapos hugas kamay. Same thing dito. Magkaroon ka naman ng kahiyan, Amy. Yan ang sinasabi ni Yan ang sinasabi ni Marcos. Hindi niya kayang diretsuhin. Pero yan talaga yan. O, tuloy natin. Dahil ang sinisilbihan nila ay ang taong bayan, hindi para sa isang tao lamang. Sabi ni Professor Paulo Tamase ng UP Law, kahit pa may kakampi sa politika, hindi anya dapat mag-aabogado ang mga senator judge para sa mga huhusgahan nila sa impeachment court. Hindi na anya kailangan ng code of conduct para dyan. Kasi ini-expect na natin na naiintindihan nila yon, no? At dahil nga mataas ang estado ng Senado sa ating constitutional government. Paalala ni Senator-elect Tito Soto bilang senator. Ito kasi yan no. Alam nyo, buti nga sa inyo, Congress. Buti nga doon sa mga nanggigipit sa PR, kila Tatay Digong, sa mga Duterte, kila PRRD. Kasi pinulitika eh. So, sa akin, tama lang na ibinalik nila sa Congress, sa mga congressman, yung articles of impeachment. Kasi hindi mo pwedeng sabing pinupolitika lang. Di ba? Kahit anong paikot-ikot natin, hindi aamin yung mga yan. And para sa akin, tama lang yun. Ayan, sa inyo yan. Kasi pinulitika nyo rin naman eh. Di ba? Pero hindi nila aminin lahat yan. Kayo mag-asikaso bago nyo ibalik sa amin. Pero ang sa akin lang, bagamat buti nga sa inyo, karma nyo yan mga congressman, dahil wala na kayong ginawa, 3 taon ang ginawa nyo lang, bakbakan ng Duterte, buti nga sa inyo, yes tama yan, naintindihan ko yan. Pero alam mo, dapat talaga si Amy, pati na rin si Robin, kaya lang kasi si Robin ngayon lang naman. Kasi ikaw Amy, huwag ka kasing buntot na rin kay Sara. Dapat din, bagamat ikaw ay alam ko namang may bias, no, lahat naman dyan eh, magpakatotoo na tayo. Diba?
Hindi naman kayo boboto. Alam naman natin ang Duterte Black, hindi boboto against VP Sara yan. 'Di ba? It is as good as 99%. Pero, wag nyo nang ipakita. Wag nyo nang ipangalandakan. Wag nyo nang ikiskis. 'Di ba? Dapat low profile. You just work on the background. Kayo parang nilalantaran nyo pa eh. Ako hindi ako pabor doon ha. Sama ka ng sama, Aimee. Dapat, matuto ka na maghiwalay ng trabaho at personal. Baka sasabihin ng mga Aimenatics, coach, ang nag-iimbita si VP Sara. Alam nyo, kung tunay na kaibigan si Aimee, dapat kung alam niyang mali, hindi niya na ginagawa. Diba, ikaw kaibigan. Alam mo yung kaibigan mo sa tingin mo ay may maling nagagawa dahil posibleng emotional. Dahil nangyari sa tatay niya. Diba? Ikaw naman, kaibigan, may pakinabang ka kakasama mo kay Sara. Siyempre may pakinabang yan eh. Alam naman natin napakabango ni VP Sara. So siya naman, sasamantalahin. Mapagsamantala. Hindi lang manggagamit yan si Aimee. Mapagsamantala. So pwede ba, Aimee? Medyo dumistansya ka muna. Kasi magi-impeachment nga, tatayo kang Ako kaya nagugustuhan ko yung ginagawa nila Bato, nila Bongo. Medyo distansya. Pero nakita mo naman agresibo. Talagang si Bato pinagtatanggol yung dismissal nung impeachment ni VP Sara. Yan yung sinasabi ko, you work on the background. Hindi ka parang si Jollibee. Alam mo, Aimee, para kang yung kaibigan kong si Jollibee. Bida-bida. Di ba? Matuto ka namang gumalaw. Senator Judge, dapat sundin ang 6 na prinsipyo sa ilalim ng Code of Judicial Conduct. Kabilang dyan ang integridad at impartiality o yung walang kinikilingan. Depensa at prosecution lang anya dapat ang naghahain ng motion, hindi ang Senator Judge. Ito naman punto ni Tito Soto. No? Ang punto niya dito, hindi daw dapat yung judge ang naghahain ng motion. No? In layman's explanation, bakit kayo nag-aabogado kay VP Sara? Ang punto naman ng mga senador, hindi sila tatanggap ng maling complaint or unconstitutional complaint. Kundi ibabasura namin yan. Ginagawa naman ng mga yan, di ba? Ng mga judges. Pagka may technicality, babasura yan. So binalik yan. Hindi naman sinasabing dismiss or hindi itutuloy ang impeachment, tuloy pa rin. Ayusin nyo lang. Kaya nga pinapaayos ng Senado. Pwede lang daw magtanong ng klarifikasyon. Pag-uusapan ng House Prosecution Panel kung hihingi nilang mag-inhibit sina Marcos at Padilla. Isa po yan sa aming pinag-uusapan kung anong hakbang ang amin dapat pong gawin dito. Ako eto lang. Eto masasabi ko. May punto sila, may punto rin yung Senado. Ano ba ang hakbang na gagawin nito? Ano ba dapat hakbang na gagawin ng mga lawyers, mga dean ng mga eskwelahan, ng mga nagko-complain na hindi dapat binalik? Maghahain kayo ng reklamo sa Senado na sila naman ang magiging judge. Alam nyo, hindi kayo tanga. Alam ko na hindi kayo papanigan ng Senado. Of course, papanigan nila yung sarili nila. Buang ba kayo? Ganyan din ang ginagawa nyo kay Tamba eh. Nakakita ba kayo ng mali kay Tamba? Sige nga, Chua, magsalita ka ng isang mali ni Tamba. May nakita ka na ba? Nasilip mo ba yung sinasabi ni Chanko na nagkabigayan dyan? I'm sure pumirma ka. Don't tell me, yung iba nabigyan, ikaw hindi. Ang linis mo, Teng. Ang linis mo. May napo na ba kayo? Pinunan nyo ba bakit puro ayuda?
So wag tayo maglokohan dito. 'Di ba? Ang dapat niyong gawin, magreklamo kayo sa Korte Suprema. Supreme Court kayo dumiretso. Alam mo kasi itong style na ginagawa nila, gagawin nila 'tong trial by publicity. Alam mo bakit uhaw na uhaw sa impeachment ang mga lintik? Hindi ko kayo papangalanan kung sino kayo mga lintik, mga buwaya, gahamang kayo dyan sa impeachment. Mapa Congress, mapa Senado. Dahil gusto nyo ng TV time. Kasi free, ano yan eh, free campaign yan. Lahat kayo kinainan ng sistema. Yung iba sa inyo, gagamitin talaga to. Ngayon, instead, nagsumbong ka ng sumbong sa media, kayong mga reklamo ng reklamo kaysa sumbong kayo ng sumbong sa media, mag-file kayo ng kaso sa Supreme Court kayo magsumbong. Para yung kayo mga totoy kong kaibigan na pag may problema nagsusumbong kay Facebook. Yan yung tawag ko dyan sa mga kaibigan kong daming reklamo sa Facebook. Ano magagawa ni Facebook? Away ng siyota, Facebook. Away ng kapitbahay, Facebook. Galit sa boss, Facebook. Hindi harapin nyo, punta kayong korte. Kasi yan ang gusto nitong mga to. Gusto niyang magbida-bida. Nako. Mapapro, BP Sara ka o anti-Sara ka? Maraming epal. At alam nyo kung bakit yung media gusto rin to? Ha? Alam nyo kung bakit? May pakinabang. Ang lakas ng views nila eh. Chua, wag ka ano sa amin. Kasi pag kayo nag-hearing, walang nanonood sa inyo. Pero pag ang hearing nyo about kay Sara, about kay Tatay Digong, ang daming nanonood. Kaya you will keep on doing it. You want the attention. Ito namang media, gusto rin ng views. Alam mo ba pag may hearing? Eto, magderechahan tayo. Alam mo, may mga media galit sa vloggers. Kasi yung viewers nakuha na ng mga vloggers. Pero alam mo, gusto nila ang hearing. Alam mo kung bakit? Ha? Malakas sila pag may hearing. Mas mahira ang vloggers sa media because they have direct access dyan. Naiunawaan? Kaya lahat yan, marami gusto ng impeachment. Kaya saludo ako, mapa congressman, mapa senado, ayaw ituloy ang impeachment. Even sa mainstream media na ayaw sa impeachment. Kasi hindi yung sarili ang iniisip ng mga yan. Tuloy tayo. Isa pang kaklaruhin ng House Prosecution Panel ang utos ng impeachment court na pagtibayin ng Kamara ng 20th Congress na interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. Sa katapusan pa kasi ng Hunyo ang simula ng termino ng mga nahalal sa 20th Congress. Kami ay magsusumite ng clarificatory para at least malinawan po kami sa kanilang aksyon. Dapat noong June 2 pa pinatawag na kami ng Senado, dapat nandoon na kami. Tapos ito'y na-move noong June 11. So Ano ka ba, Chua? Bobo ka ba? O bobong-bobo? Nagtatanong lang. Tatanong, di kita pinagbibintangan. Kayo na lang humusga. Ano hindi mo maintindihan? Naiintindihan nga naming lahat eh. Mga vloggers nga na-i-explain ng maayos. Nakailang explanation na bakit nadidelay. Ano hindi mo maintindihan? Hindi mo maintindihan o ayaw mo tanggapin yung explanation? Kasi if you will keep on doing the same things, you will getting the same result. Magrereklamo ka sa Senado patungkol dyan. Ilang beses nang sinagot ni Chis Escudero yan. Di uulitin niya na lang
Kung ako sa YouTube, para maintindihan mo, kunin mo na lang lahat yung sinabi ni Cheese. Hindi siya paulit-ulit. Ilang beses ko na nga na-vlog yan eh. Dahil ilang beses na rin inulit-ulit ni Cheese. Tapos magaganyan ka, hindi mo maintindihan. Ang sabihin mo, hindi nyo matanggap. Kung hindi nyo matanggap, hindi dapat sa Senado ang punta, sa Supreme Court. Magiging epekto ng itong mga ginagawa po ng Senado. Kaugnay naman sa summons ng impeachment court, ayon kay Vice President Sara Duterte, pinag-uusapan na yan ng kanyang defense team. Para sa GMA Ay nako, titignan mo ha. Bakit si BP Sara susunod? 'Di ba? Obviously, pinapasagot siya, sasagot daw siya. Binigyan siya ng 10 araw para sumagot, sasagot. Oh. Bakit titigas ng ulo nyo, Kamara? Oh, next topic. Eto naman, pag-usapan natin. Trying hard, copycat, gaya-gayang vlogger. Sino tong vlogger na to? Okay. Wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Wala daw kay Romualdez ang sa isip niya ang pagtakbo sa 2028. Taas ang kamay ng naniniwala dito sa pitit na princess na to. Hindi ba ko nasasabi? Pitit. Ulitin ko, nabanggit ko na to sa ibang vlog ko. Kasi yung princess, ang pumapasok talaga sa isip ko, yung mga tipong mga Snow White, yung mga ganyan, Cinderella, yung mga pitit ba? O, di ba, princess? Para hindi kasi bagay sa kanya. O sige, taas ang kamay ng naniniwala na si Tambaluslos ay walang planong tumakbo sa 2028. Habang kayo sumasagot, may ipapakita ako sa inyo, ha? Ito pakita ko. Ay, wait. Ay, saglit. Ayan, nakikita nyo? Alam nyo, post yan ng Manila Bulletin sa sa Facebook. Tingnan nyo yung yung tumatawa 17,000. Tingnan mo, Martin, pinagtatawanan ka, ayaw talaga sa'yo. Kaya siguro, naisip mo, hindi ka natatakbo. Pero ako, hindi pa rin ako naniniwala. Hindi ako convinced. Plinano mo yan. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, trinabaho mo yan, gusto mo maging Prime Minister. Kaya ka nga nag-PI ka. Di ba yung People's Initiative, yung nagpapapirma siya? Naku, panay pang parang kang presidente na papicture ka dyan sa mga sundalo, sa mga pulis, dalaw ka sa mga uniform men, talagang naghahanda ka na. Kaya lang ang reaksyon ng taong bayan, Manila Bulletin yan. 17,000 pinagtatawanan ka, ang nag-approve 1,500. Not even 10% ang approve sa'yo. May 194 pang ang galit. Di ba? Alam mo, tama ba sabihin ko sa'yo, ha? Para matanggap mo. Kayong dalawang pitit na mag-amo, hindi ka gusto ng taong bayan. Ilan lang ba nakuha mong boto? 200,000 lang ata eh. Mas marami pa subscribers sa'yo ng mga vloggers. Hindi ka talaga mananalo. At wala kang kaapil-apil. Saan ka nakakita? Speaker of the House, hindi marunong mag-speak. Di ba? Speaker of the House, kumuha ng spokesperson. Parehas kayo magbinsan. Weak. Hindi nyo kayang humarap
sa camera nang walang script, puro kayo basa. Takot kayo na sumagot ng harap-harapan ng hindi scripted sa mga media. Ang kaya nyo lang ganyan. Kaya parehas kayong kumukuha ng spokesperson. Paano ka naging House Speaker? Paano ka naging Speaker of the House, takot ka magsalita? Pambihira naman talaga to si Tamba. Next, hindi. Balikan natin yung video. Opo. Mm. Wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Tandaan mo yan, ha? Yang salita mong yan, pag tumakbo yan sa 2028, isusupalpal ko sa iyo. Hindi. Walang sakitan. Baka sabihin, ay, grave threat. Hindi, huwag kayong tatanga-tanga, ha? Ibig sabihin nun, ibabalik ko sa inyo. Ganun lang. Kasi may mga tanga-tanga dyan, grave threat daw yung sinabi ni, BP Sara. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Paano nga takot? Sasabi ko lang Speaker of the House pero may speaker. May spokesperson. Hindi niya talaga gagawin. Pareha silang magpinsan. Bungol. Mahina. Duwag. Kulang to Mga tipong mga anak mayaman lang yan. Pera-pera lang galaw niyan. Tingnan mo. Malalaman mo sa isang tao magaling. Alisan mo ng pera. Sige. Alisan mo ng pera yan si Marcos, huyo yan. Kakainin ng mga vloggers ng buong buo yan. Si Tamba, mas lalo na yan. Alisan mo ng pera yan. Tambay sa kanto yan. Baka nga wala pang makipag-inuman dyan Ginugusto lang naman yan dahil alam naman natin ang dahilan. Doon mo makikita ang tao. Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Ang inuuna niya, ayuda. Di ba? Yun ang style niya. Bigay dito, bigay doon. serbisyo, hindi sariling interes. Naku. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At Hindi, alam mo, hindi niya sinasaktan yung iba. Hindi niya gustong saktan yung iba. Wala lang talaga siyang alam. He tried everything. Hindi lumulusot Sinubukan niya ng mamigay ng ayuda sa Davao. Wala. Diba? Ayuda rito, ayuda doon. Don't tell us hindi mo rin alam. Yung tatay mo, tumakbong congressman, don't tell me yung tatay mo wala ding natanggap. So sinungaling ulit si Chanco. Si Chanco nagsabi nun Kaya nga natalo yung tatay mo Paano walang kapangapangarap? Huwag mo sabihin ayaw rin niya maging Speaker of the House. Wala din siyang pangarap. Ako, suggestion lang. Ako, Claire, turuan mo to. Kasi, si Tamba, pilit na ginagaya si Marcos. Gusto rin niya maging presidente. Ikaw naman, Claire, ginagaya ka nito. Kumuha rin si Tamba lang katulad mo na hindi naman maging spokesperson ng opisina. Ginawang spokesperson lang para ipagtanggol sila. Pero hindi yung nagagawa ng opisina. Hindi yung nagagawa ng Office of the President, hindi yung nagagawa ng Office of the Speaker. Para ipagtanggol lang sila. Hindi yung mga proyekto, yung mga magagandang ginagawa. So obviously, parang vlogger na ito. Parang gaya-gayang vlogger.
Uso kasi sa vlogger yung gayahan ng gayahan eh. Ito yun. Parang ganito. Gaya-gayang vlogger. Ah. Kaya turuan mo, Claire. Nagmumukhang trying hard. Ito naman, pagpuri kay Claire, malayo pa. Marami pang kakainin nito. Pero ako, suggestion ko lang, huwag ka masyadong kumain. Baka lumobo ka ng todo-todo. Kalma lang, baka ma-high blood kayo. Dalawa pa naman kayo malaki ng amo mo. No? So huwag masyado kayong magkakakain. Basta stick lang kayo doon, matuto, 'di ba? Matuto kayo, wag kayo or ako Tamba, sa tingin ko palitan mo ito. Mahina, basa rin eh. Tingnan mo, nagbabasa lang din eh. Malayo pa to. May isa-suggest ako mga babaeng vlogger na parang si Claire, yung palengkera. Ang dami. At saka solid sa inyo yun. Abutan mo lang ng magkano yun. Ay, bigyan mo lang ensimada o dalawahin mo, tatlo mo. Magsasalita na sa iyo yun. Eh, naku. Gusto mo. Di talaga. May isasuggest ako. Oo. Baka mas maayos pa kay Claire. Kung talagang basagan o basagan. Palengkera kung palengkera. Ay, nakadami. Hindi ka pa gagastos. Oo, hindi malaki. Ayos na yan. Ayos na sa kanila yung ganun. Masaya na sila mapansin, ma-TV, tapos, pero dagdagan mo naman yung ensimada. O, dagdagan nyo. Huwag naman masyadong abusado. Sabihin nyo lang kung magsasuggest ako. O kayo mga manonood, baka meron kayong mga masuggest dito, yung kayang talunin, yung vlogger na gagawin nating spokesperson na pwedeng talunin yung pagiging palengkera ni Claire. Suggest kayo dyan, suggest. Baka mabasa nila. Kunin nila. Di ba? Baka sabihin nyo kasi, tanso na rin ako, loyalista. Naku, never. Never ang Banateros. Never, ever kami nagpabudol. Never. Hindi kami magiging loyalista. Kaya lang baka sabihin nyo, ba't kilala mo? Friendly ako eh. Kaya kung ang labanan, palengkerahan lang, marami. Lagay nyo na lang, kayo na mag-suggest. Ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupuntirya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Paano? Siya nga, bakit daw pinupuntirya si Tamba? Kasi siya nagsimula eh. Alam naman ng tao, yung pagkabiyak ng unit team, nagsimula kay Tamba. Sinasabi nga ni Aimee, yang si Tamba ang bulong ng bulong sa kapatid niya. Kaya nagdidiskaril yung kapatid niya. Kaya nagkakaloko-loko yung administrasyon ng kapatid niya. Si Tamba yun, sinasabi. Sino ba yun? Si Lulong at saka si Lulang? Ewan ko sa inyo. Ikaw naman, napaka-in denial mo naman, princess. Baka naman ginagamit lang nila si speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Naku po, walang influence si speaker. Natatawa ko gagamitin si... Alam mo, ang ginagamit, may influence. Bigyan kitang halimbawa. Ang dami dating minumura si Tatay Digong, ngayon andi dito na. Bakit? Kasi kagamit-gamit ang Duterte. Malakas ang influence. Si Tamba, walang influence. Meron siya pera. So, hindi gagamitin yan para atakihin si Tamba since walang makukuhang pera. Nagigets nyo? Kasi wala naman siyang influence eh. Walang pakinabang sa kanya. Unless pera-pera ang usapan. Ala ka naman bigyan niya ng pera yung tumitira sa kanya. Kagago naman nun. Di ba hindi? Pero huwag tayong maglokohan. Magpatawag ng press con si Tamba. Wala halos pupuntang vlogger dyan. Bakit? Walang views yan eh. Walang karisma yan. Don't tell me wala kang alam. Don't tell me hindi mo alam yun. Walang Sa totoo, kung influence ang pag-uusapan, diretsahin kita.
princess. Walang bilang si Tamba. Wala. Ang bilang lang niyan, pagbigayan. Ayuda-ayuda. Yan. May bilang siya. Other than that, sa Pilipinas, wala yang bilang. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Pero si Speaker, wala sa checklist. Nasa trabaho. Anong nagawa niyan? Tingnan mo yung probinsya niyan. Baka yung bahay lang niya malaki. Yung probinsya niya hirap. Yung probinsya ba niyan didikit sa ganda ng Davao? Anong nagawa? Sige nga. Anong lihitimong nagawa niya? Ano? Puro nga provision nagawa niyan eh. Nang dahil dyan, hindi na tayo natapos sa bickering, sagutan, talastasan, banatan. Because of him. Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Nako, ikaw pa, siya pa ang may respeto sa pera ng taong bayan. Yung blank items, magic nga yan eh. Yung bicameral, scam nga daw yan na ginawa nyo dyan sa blank items. Ano yung sinasabi ni Chanko? Ginamit nyo pera ng taong bayan as pork barrel? Ayuda, tinanggalan ng PhilHealth. Dinagdagan ng ayuda. Lahat na lang ng klase ng bigayan. Anong sinasabi ni Magalong? Ang laki ng bigayan nyo, may 7-7 na, may 3-3 pa. Ano pa? Anong numero pang bigayan? Kaya kita mo, pinagtatawanan kayo sa Facebook. Wala kasing naniniwala. Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat Hindi personal yun. Anong personal doon? Ayuda personal? Pork barrel personal? Huwag niyong dalhin na sabihin niyo na ad hominem kami, pinepersonal. Hindi, issue po tayo. Issue po pinag-uusapan natin. Pera ng taong bayan pinag-uusapan natin dito, hindi yung personal. Ichinismis ko ba sila mag-asawa kahit may alam tayo? Hindi naman ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Naksa po, of all people, princess, sabihin nyo ng lahat sa Pilipinas. Pero of all people, hindi yung amo mo ang magsasabi na maling paggamit ng pera. Wag. Talagang magagalit ang taong bayan. Kaya ganyan na natatanggap nyo. Walang maniniwala. It's the same thing as tawagin nyo ng babaero si Tatay Digong, mamamatay tao, lahat. Kahit hindi ako naniniwala, posibleng maniwala pa ang taong bayan. Pero isasabihin nyo, magnanakaw ang Duterte, walang maniniwala. Same thing dyan, kay Tamba. Yung sasabihin nyo na yung maling paggamit ng pera, wala siya sa posisyon magsalita niyan, princess. Ay, nako. Okay, wag pong kakalimutan i-like nyo po itong video na ito and sana doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe naman po kayo. Muli po, Coach Oli, maraming salamat po sa inyong lahat.